lumunod sa mata nila dito si Sanford, ensuring the double kill sa may bandang taas sa may masariling laban si Oheb. It's either early War Axe na to, baka naman Fury Hammer pa niya ng slight. Yeah, ito yung maganda sa talaga, Filipino playstyle. Pag alam mong medyo lugi ka na sa turtle, gamitin mo yung nature ng heroes mo. And the thing that YSS and Lapu-Lapu excels at is fighting. And nung umalis na yung ibang members dito ng TLPH, na iwan si Sanford unfortunately. So nandoon yung punish ng Aurora. Hinabol nila yung Phobius. And Edward securing 2 kills. Basically na-equalize yung nangyaring lead for the side of TLPH. At ang ganda din ng pagprotekta dito ng Aurora Gaming sa kanilang mga river. Medyo hirap pumunta sa XP lane ang TLPH ngayon. In fact, hindi na nga atang kayang pumunta. When you're looking at Lapu-Lapu na patungo na sa kanyang War Axe, no, medyo mas okay na lang na ilagay siguro yung resource kay Oheb. Yeah. Baga, lagay mo na lang yung malaking win condition mo. Kasi si Phobius pa rin naman yan. Pagdating yung mid-game, wag lang sobrang behind. Kasi ang dilemma mo lang naman dito is saluhin yung mga magic damage ng Kimi, ng Harit. For sure, medyo ilang din si Demon Kite versus Sanford. So, baka bumili lang siya ng mga Dreadnought, tapos reka siyang Raiden Armor. Pero ang pinakamalaking problema niya talaga is si Yue at si Demon Kite. Kumbaga, the goal is not just to survive, but keep your head, diba, above the water. Hindi sila masyado malunod sa lead na establish kanina ng Aurora. And so far, for Opovius naman, oras lang din na timing ang kailangan mamaya ni Sanford. Again, as you guys said, as long as hindi masyadong mabehind tong Phobius na to, available pa rin naman mga Flicker Dark Waves na pwedeng ilabas si Sanford mamaya lamang as the second turtle is about to spawn. 10 segundo bago itong lumabas. At medyo lugi ang side ng TLPH around this area dahil tulak din ang lane dito ni Doming Kite. Yeah, and mauunang makaalis si Edward sa lane niya. So effectively, outnumbered dito ang TLPH. Sumunod kagad si Sanford. He knows na naglalakad na yung Lapu-Lapu papunta ng turtle. Maaaring pumabor to for Aurora. Even Doming Kite is on the vicinity. Alam din ni Carl TZ to. But still, kinuhold lang dito ni Light. There's the vision here for Demon Kite. Makikita si JP. But still, naglalaro lang dito sa turtle ang TLPH din. Pero coming in with the Dark Wave. Sinasabi natin timing. Kaso nga lang yung timing hindi yata papabor para dito sa TLPH. Aurora gets a very good setup. And even JP from the back jumping in. Edward on the front. Sobrang unat, sobrang sakit. Kasi si JP magpupuntungan ng pansin. Oh my goodness! Kasi si makakapasok. Doon yung window. Blazing Duel pero hindi sapat. Still for Aurora, buhay pa rin ang 5. Alam mo kung may item lang si Sanji doon, that could have been game-breaking. Pero early game pa lamang at itutuloy ng Aurora ang turtle. Okay, ngayon hindi nila bibitawan. Amazing! What the still? Turtles lay down. 2 turtles para sa TLPH. Grabe! Yung comeback nga talaga ay mas malaki sa setback. Wala yung turtle setup sa side ng TLPH, but Sanji making that play. It made the turtle steal possible kasi ilang umabante yung Aurora even though they've gotten the kill onto JP. Ang laki din kasi ng space na nabuy time dito ng TLPH kaya hindi makabante kagad yung Aurora and then umabot sa retrihan dahil nga hindi sila nakapostura na para makover nila yung turtle area. Nakapasok pa si Carl TZ with a Phantom Execution. Again, papasok din si JP. Light being covered and corner dito nila Sanford. Glorious Pathway exit muna para sa Aurora. At least wala pa namang big objective, no? Saktong Glorious Pathway lang para makatakas. Hindi rin ginamit yung Revitalize. But Carl TZ right now medyo nag-iinit. After that Retribution steal, napakasakit na rin ang kanyang 4 throws in big rotation mula dito sa Team Liquid. Trying to look out for that mid lane turret pero mukhang babalik lamang sa kanilang lanes. Let's talk about the win conditions here. Sino ba talaga ang nakakalamang pagpasok ng late game? I would say lamang pa rin naman yung TLPH pagdating ng late game pero they have to go over the mid game power spike of Aurora kasi ang strength itong lineup na to is team fighting. They have the vision, they have the damage, they have the Zaman Force, they have the kiting from Edward pero medyo limited kasi yung window na kailangan trabahuhin dito ng Aurora. But for TLPH, as long as tumataba at nagkakapera, maraming pera si Oheb, pero kapag nagkaroon na ng additional items dito yung Claude, he is gonna be a big problem in the late game kasi kaya nila burst ng heroes from TLPH. At may access pa doon sa bandang backline. And to be honest, no, nakita na rin naman natin yung high loss nila last week. Nakakahanap naman ng target sa backline. But when we talk about the Claude, isa to sa mga pinakamahirap hulihin Yes. kapag umabot na sa late game.
game. Kumaga, kahit may damage dito yung Aurora, they need the hold. Kailangan maabot ni Light yung Claude. Maybe punish the lack of BMI with the Glorious Pathway. Pero parang ang hirap kasing win condition nun sa totoo lang kapag yun lang yung clear win con mo sa late game na magkamali yung Claude. Tama naman din. Pero even Oheb is having a hard time. Kaya nakikita natin even the rotation it towards him. For Aurora, they're very well aware. Kaya ngayon tutuon din ang pansin onto the last hurdle for this round. Papasok si Carteezy. Half HP bar left for the turtle. Sa kabilang banda naman nandun yung Zon. May ipit sila. Edward! JP with a shutdown. Live with a revitalize. Oh my God, Carl. Pathway. Pero sila Aray ko magpa-pathway. po. As Hoeb goes in with a blazing duet. Tatalo si JP. Di ba tatama kay Demon Knight para nagbubukod-bukod dito. Ang members sa Aurora makakasalubong ni JP si Saji. Oh Duet. my God. Napapatay pa nila. And look at the micro coming in from TLPH. Superior positioning mula sa TLPH. Coming Kite. Whoop. JP, buhay pa ba? Nakapag-push pa. O, lilipat pa. Okay, tama na. Awat na muna. Men, sinayang ni Carteezy yung summon force ni Harit. Akala na Doming Kite kaya niyang i-force out yung mga punctures dito mula kay Carteezy. Even yung Phantom Execution, tinangke niya yung dalawang puncture. Yung dalawang Chrono Dash. Tapos nung medyo mababa na yung buhay ng Turtle, tsaka siya nag-Phantom Execution pa loob. So nawala yung summon force, yung teamfight aspect sa ng Aurora. Wait lang, apat Carl, ito. Carl, Natumatagin no. sa kanya, makatakas pa ba dito si Carteezy? Tatalon si Edward. Kaya pa rin. Kalmalicious lang. Sabi niya, hindi niyo ako kaya patayin kahit magsama-sama pa kayong apat. Pare, apat yung nilabanan niya at tinakasan. Yun yung masama eh. Nilabanan niya yung apat, pare. Tapos tinakasan din niya. And TLPH right now. Just Oo, yung 1K di gold team. magay. Kaya pa naman ata, pero 1v1. Carl versus Demon Kite. Wala munang pahingahan ngayon. Tagalmado na ulit ang ating Landton. Ito yung Actually, nakausap ko si Carl right after they won MSC. Ito yung favorite niyang timing, man. Yung window ng Lancelot nakapagbuo na yung brute force breastplate. Parang kaya niya daw makipaglaro kahit kanino. Kasi ang daya nga naman ng concept na parang bumababa yung mga crowd control ng kalaban. Imagine, lalo pa if limited yung crowd control. Parang only dash, basically, si Carteezy. At Andy nga rin yung dash nila. Salubok din sila JP. Doming kahit Wow. wow. Run away. Naglatag na yung Girls Pathway. AOG out. Pero Sunford medyo may ipit sa sitwasyon. Doon pa rin naman yung mga Inferno Observe with the Dark Wave. Pinisend ka, pero mukhang si Carteezy. Nahabol pa rin dito. Makakatakas pa nga ba mukhang hindi. Doming Kite secures the kill. Si Doming Kite naman ngayon yung only dash. Edward as well, very good punish mula sa stun. Nung lapu-lapu na naabot si Oheb, di pa siya tapos. Kanya-kanyang highlight din ng macro plays mula sa Aurora. Perfect target selection, target prioritization, and kiting as well. Mula dito sa Aurora, kinakite nila si Sanford, kinakite nila si Carteezy, and hindi nila hinahayaang mabigay yung proper setup for TLPH. And a very good transition din para dito sa Aurora. Capitalizing doon sa pag-deny, pag-knockout ng mga jungle camps para kay Carteezy. A great chase and dedication para kay Lalaita. Pero ngayon, para sa TLPH, kailangan mo nilang dumepensa. Saktong depensa lang, triple siege wave din yan. Ayaw mong ibigay ang ganitong klaseng kalakasan sa Aurora Gaming. Hinuhold. At hinuhold pa nila para iisang clear lamang kay Yes. Oheb pag dumating. TLPH, they know what to do. Kahit losing ang kanilang gold lead ngayon. Umabot na tayo sa ganitong punto ng MLBB, men. May mga ganitong plays na hindi na pinapast clear para makapag-defend. Hintayin yung sabay-sabay bumaba para sabay-sabay nating i-clear yung wave. At sabay-sabay din na abante dito. Even the Lord, nahawak ng Aurora. Kaya pa naman tunawin, pero kahit... Kama si Sanford na mag-dash-dash sa loob ng team fight. Basically, kailangan lang nilang i-kite yung Aurora dito, no? Interesting kasi nasa kabila yung Kite Brothers, pero kailangan TLPH yung mag-kite against Aurora. Okay, medyo tumatalon si Sanford. Nag-aba, pero Oy. JP tumuloy sa kanilang balak. Even Carteezy out to the front. Naghahanap na ng window. At makikita niya ni Doming kahit maglalatag ng alatin sa Sanford. Makakatakas pa makakaba siya. Makakasalubong niya din sila. JP. Oheb! Nakasama niya. Napapatayin si Edward. Abante pa rin dito sila ni JP kasi maipit sa sitwasyon. Yue on the other hand. Delivering Ay! those bullets. Doming kahit kiting out. Sanji! Sanji and Oheb ngayon. Ay! Ang pagtagtag team magtutulungan. Yue! Kaso matatagtag dito Oh, ni Yue. Yue! Si Sanji at si Oheb ay tatanggalin din. Teka lang. That's going to be a double kill. Carteezy ang matitira. For a fact that Pero the biggest hahanapin pa ba threat siya sa buhay niya would be the GOAT,
Carl TZ. Kaya naman inabangan niya, giniliran niya yung walls around that jungle area. Pero ngayon, Lord, sisimulan na ng Aurora Gaming. Hawak nila ito pero mukhang sasayawin pa nila. DLPH nandyan na rin sa may bandang Gedli. Wala pa namang inhibitor na bumabagsak, so medyo pantay ang ating lanes. One thing na na kailangan din nating i-comment dito yung pwesto lagi ni Light. Lagi siya naka-ready sa protection against the Papadala ata ng DLPH si Oheb muna doon sa taas. Yeah, medyo may medyo nakakailang din for Aurora. Hindi mo pwede basta-basta i-rush to kasi mag-uubos ka ng resource mo, mauubos yung HP ni Dominkite tsaka ni Demonkite, tapos maggagamit ka ng skill. Kapag nakita ka ni Sanford, parang kagad, punish ka agad. Kakasabi lang natin, nakikita nga dito ni Sanford si Edward. Nandun yung Braves fighter pero Braves nga ba para makatakas? Lumipat ang atensyon dito kay Sanji and Carl TZ. Kabilang banda naman, maipit sa eskinita na yun! JP! Wow! Pa rin naman doon si JP. Multiple resources. no ult! No ult! Pero Sanford doon sa pinakaharapay, hindi kakayanin ng kanyang mga Oheb! offensa. Pero Oheb, going to the blazing the wind, babagsak pa rin sa kumain nila. Dominkite! Carl! Carl TZ is doing it! No dash! Kaso nga lang, wala na siyang dash! Dominkite with a triple kill! And Sanji na naman natitira dito, mapapablikar pero wala pa naman dito! Dominkite with a maniac! At ngayon ang chance ng Aurora para tapusin to! 15 seconds para kay Sanford. May minions na lalabas pero mamadali na ng Aurora. Ay ilawan na nila ang pathway patungo sa pagkuha ng panalo sa game number 1.